Welcome to Fenny Talks. Yeah. We have three. Kasali ka? Ano? Start na? Ah? Okay. Good morning, everybody. Welcome to Fenny Talks. And we have three special guests, the three young ladies. Three young lady. Di ka kasama, Joji? Oo nga. Hello. Kumusta kayo? I'm fine. Okay. Good. Dito ka, dito. Okay, that's good. Walang pakilala. Oo. Introduce yourself first. Ako, I'm Fenny. Welcome to Fenny Talks. Yeah. Gusto ko to. Bakit natawa ka pa pag... papakilala ko sa sarili ko po. Okay, introduce mo Sige. yung... I'm Jaira Galdones po. I'm Fanny. Welcome to Fanny Talks. It's Mary, the operator for today's video. Yes, okay. Okay. Sali daw. Sali daw sila. Okay. Sasali sila? O start na ako Sige na mag-start na po. Okay. First question. Anong pinagkakaabalahan nyo ngayon maliban sa pagpapioneer? May tanong ko sa pala. Magaan lang muna yun. Magaan. Halika. Make it faster. Basa ka pa. Sige. Pinagkakabalan ko po ngayon talaga. Siguro yung pag-heal. Heal po ng Nasa sarili healing ko. process siya. Yes, healing process. Okay. Yun. Next. I'm studying radiology technology po. Anong course? Radtech. Yes po. Alam, nahiya naman ako sa sagot ko. Okay. Mag-crochet po. Meron pa pong isang guest dito sa gilid. Sige, halika na. Anong pinagkakabalahan mo ngayon? Ay, dito ka. Young lady. Young lady? Yes. Mag-crochet po. Mag-crochet. Uy, maganda yun ha. Mag-crochet. Sige. Kung kailan bakasyon nga pa, dun yung walang nag-order. Meron yan. Okay. Lahat tayo may pinagkakabalahan, di ba? Next question. Ano ang pangmalas nyo sa panahon at paano nyo ito ginagamit ng matagumpay? Oh no, lalim yung tanong. Oh no. Anong pangmalas sa panahon? Sa panahon. Kami naniniwala sa malas. Time is gold. Time is gold. Joke lang. Tama. Time is gold. Yung ask question nyo po ulit. At paano nyo ito ginagamit ng matagumpay? Anong pangmalas mo sa panahon? At paano nyo ito ginagamit ng matagumpay? Sa akin po, parang limited lang po yung time natin dito. Kasi lahat po tayo namamatay. Kaya ginagamit ko po yung time ko, yung panahon ko sa pagiging busy. Hobbies, studies, tsaka sa paglilingkod din. Okay, that's good. Comment pala sa gilid. Jaire. Pang-anak to. Sige na, makikinig lang siya. Actually, marami po akong oras na nasasayang. Pero meron po kaming kaibigan na magaling Kaibigan naman. Oo, tama. Kaibigan nga. Meron po kaming kaibigan na magaling mag-manage ng time. So, tinanong ko po siya, anong ginagawa niya. Pero, ayun po, ang payo niya tingnan yung priorities. Kumbaga, anong tawag dito? I-list yung priorities para mas mapaglaanan yung importanteng bagay. I-workout pa lang po. Actually, sinulat ko pa lang po yung mga gusto kong gawin. Gusto kong paglaanan ng time sa papel. Kahapon lang po. Pero hindi ko pa po nagagawa. Bukas pa po. Okay. Siguro po sa akin yung sa Mateo 6:33, yung unahin yung kaharian. Oo. Saka part po kasi ng unahin yung kaharian yung syempre pagtulong sa bahay. Syempre bilang pioneer, hindi naman po pwedeng labas lang ng labas. Kailangan maging masipag. Kaya, sa totoo lang po, ang hirap i-balance. Ang hirap i-juggle. Tama ba? True. Juggle. Diba po, ang hirap. Kaya yan po yung isa sa mga pinapanalangin ko rin po kay Jehovah. Kasi si Jehovah napaka-busy niya pero
napagtutuanan niya pa ng pansin tayo na pakainin spiritually, tapos tulungan yung mga kapatid, tapos pakinggan pa yung prayer ko. Kaya siguro, gusto ko, para po, paano ko nagagamit ng tama yung panahon? Siguro po yung paggising sa umaga, mag-Bible reading na. Paglaanan na ng panahon si Jehovah. Tapos po, yun, gusto ko rin pong mas magamit pa ng tama yung oras ko sa malalim na pag-aaral ng Biblia. Yun nga po, kasi gusto kong matularan si Jehovah talaga sa pag-juggle ng time po. Yun po. Tama, thank you. Ano ang pangmalas mo sa panahon, sa time, at paano mo ito ginagamit ng matagumpay? Yung time mo, paano mo ito chine-cherish? Anong... May ginawa ko noon na schedule kung anong gagawin ko. Pero di ko nasusunod. Hindi mo nasunod? Nung pang school yun. Tapos ngayon, bakasyon na. Baka gagawa ko bago. Sana masunod na. Oo. Gagawin ko yung panggising ko 8 o'clock. Kasi nakalagay doon 5:30. Di ko masunod-sunod. Tama din po yung magandang realistic na schedule talaga. Kaya ang panahon talagang mahalaga na i-cherish natin ito. Kaya may kasabihan nga na ang pera, you can save money, but you cannot save time. Yung money, masasave mo anytime na gusto mong maglabas, para may magamit ka, pwede. Pero ang panahon, talagang dapat mo itong gamitin. Kasi lumilipas ito. Hindi na may babalik yung panahon. Di ba? Kaya napakahalaga ang panahon. Okay, next question. Ito pa po, ito pa po. Ay, Meron pa pong isang guest dito. The sige, one and only okay. Georgie Tan. sige. Ano ang pangmalas ko sa panahon at paano ko nagagamit to ng Matagumpay. matagumpay? Pangmalas ko sa panahon, napakahalaga. Every seconds, every minute, every hour. Every week and every month and every year. Every day. Napakahalaga nun. Kaya, ayun, hanggat kayang matulog. Matulog. Kaya, ayun. Yun nga, lumilipas. Kaya, planuhin na. Ngayon lang ako nagplaplano ng buhay ko eh. Kaya, wow. Tama. Life starts at 8. Dati kasi pinaplano ko yung buhay ko nang may kasama ako. Pero ngayon? Ngayon, pinaplano ko na yung buhay ko nang mag-isa. Tapos kung may dumating man, di... Kasama siya. Alis ko. Pero ngayon, ayun nga, pinaplano ko siya ng on my own. On my own. Pero dapat planuhin mo nakasuwato sa mga plano din ni Jehovah, 'di ba? Oo. Okay. Thank you sa inyong mga sagot. Next question, how would you describe Mami Fen. Kailan niyo daw po sinulat yung question? nung sinabi mo na mag-podcast tayo? Next question. How would you describe your life as a teenager? Like story, problem na napaharap, and others. As a life of a teenager, perhaps the best and could be the worst. Paano ka natulungan ng Bible para matagumpayan mo ang dangerous years of your life as a teenager? Okay, yung una muna mahaba masyado. How would you describe? How would you describe your life as a teenager? First. Hindi naman ako teenager. Hindi po. Teenager pa lang. 11, you're a teenager na. 13 pa lang ako. Ay, 13. Yun nga, 12 pa lang ako. 12 pa lang po ako. Oo, teen ka na. Magti-teen ka na. Oo, teen ka na. Wala pa akong teenager life. You are now 11. Ang teenager nag-start sa 10. Ay? 10 years. Kaya 10. Hindi ba 13? Teenager ka, teenager. Hindi ba 13? Teenager. Hanggang 19 yun. Teenager. Okay? Okay, teenager ka na. Go, Yumi. Andyan si Madam Shula. Ano na? Next. Paano mo i-describe yung buhay mo as a teenager? Mahirap mag-aral. Huwag nyo na pong itry. Mahirap daw mag-aral pero awardee.
Wow! Ang dami niyang awards. Maka-Diyos. Ano yung mga ano mo? Yung mga Wait lang. back to new me later. Ikaw, Wala pa. yung childhood ano mo? Huwag yung gayahin si Alice, hindi ko maalala. Your Honor, wala na po ako maalala. Hala, Alice. Hindi niya maalala, Your Honor, nung 5 years old siya. Yun ang tanong ni Lauren Legarda. Alam ko na pala ko anong sagot. Ah. Dangerously adventurous. Yun po yung paano ko i-describe yung teenage ko. Kasi kahit nalingkod na ako ni Jehovah, gusto ko pa rin tumikim ng sanlibutan. Hindi ako naniniwala sa Bible. Yung motto ko dati, Chakpati Chakita. Hindi ako naniniwala hanggat di ko nararanasan. Ayun. Ayun, tapos na. Ikaw? Hala. Sa akin po yung curiosity tsaka pressure. Tsaka, syempre kapag sa school ka po, or nakakasama mo yung mga ibang tao na hindi naman Jehovah's Witnesses. Syempre, sasabihin mo naman, hindi naman masama ito, ganyan-ganyan. Syempre, maganda pa rin na may guidance ako ng parents ko, ng family ko. Kaya napagtatagumpayan ko yung pressure. Tsaka yung sa curiosity naman, normal naman yun sa teenager, di ba? Kapag napapasama ka sa ibang tao, curious ka kung paano kaya gawin to, paano kaya mangyari pag ginawa ko to. Kaya ayun po, maganda yung may guidance po ng parents. Siyempre yung mga kapatid din po, pakikipagkaibigan sa ibang saksi ni Jehovah. Oo, tama. Sa akin naman po, Mami Fen, simple lang naman po yung buhay ko nung teenager life ko. May chopper lang naman po kami. Chopper. Lumaki po kasi ako sa farm. Okay. May alalay ka, may yaya ka. Opo, inaalagaan ko po yung mga baboy, pinapaligo. Kaya alagang-alaga po si Kuya Jodis. Joke lang, kapatid. Ano po, siguro friendless. Marami po akong kaibigan sa school. Hindi po talaga naging boring yung high school life ko. Pero wala po akong kaibigan sa loob ng kongregasyon. Nag-start po ako magkaroon ng kaibigan sa loob ng kongregasyon pagka-graduate ko na lang po. Ng elementary? Ng high school. Ay, ng high po. school. Hindi po talaga ako masyadong palagay. Parang feeling ko sobrang stricto nila. Lalo karamihan po ng mga kabataan sa kongregasyon saksi yung parents. So feeling ko hindi nila ako maintindihan kung gusto ko yung isang bagay. Bago pa ako, parang nahihiya akong sabihin yung mga bagay na gusto kong gawin. Kasi feeling ko hindi ako maintindihan. Kasi iba yung, parang kumbaga, nasa ano ka na, andito ka na, kami papunta pa lang kami doon. Hindi nyo alam yung napagdaanan. Parang ganun siya sa akin. Kaya hanggang ngayon po actually, inaalis ko pa din yung ganong kaisipan. Kasi feeling ko, pag hindi sila galing sa parang feeling ko iba yung household na saksi yung parents kaagad dun sa naging saksi lang. Lalo kasabay ko mabaptize si mami ko, tapos 2 years pa bago na-baptize si daddy ko. Kaya parang feeling ko po hindi po nila ako maintindihan. May kaklase po akong saksi pero never ko siyang naka-close nung pag-graduate na lang po. Okay, thank you. Tandaan ba ang haba nun? Ito na yung isa. Ikaw kalala, may pangalawa pang tanong. Ay, ang mahaba ito. Parang nasagot ko na po yung pangalawang tanong. Nasagot na niya. Ako lang yung hindi pa pala Hindi niyo pa nasagot yung pangalawa. Hindi niya na maalala, Your Honor. Yung yung teenage years na lumipas na yung buhay mo nung teenager ka? Nung teenager ako? Ewan ko sa inyo, ikaw magulang ko eh. Paano kayo natulungan ng describe mo. Nung teenager ako? Ano yung mga kalokohan mo? Maitim ako. Ay, sorry. Ngayon, maitim ka pa. Pasaway ako. Mahilig ako sa motor. Oo. Nag-ano siya, no? So yun. Racing, ganun. Sumasali siya sa Herona Racing Team. No? GRT. Noon. Ay, hindi. Pagka legal race. Pero
Mas sumasama ako sa mga illegal race. Kaya nainis si daddy niya, binenta niya yung motor. Kaya pala ayaw. Pati si Abel. Kasi muntik siyang Ayun nga naksidente. yung pinagkwentuhan namin ni Abel kagabi. Sinabi niya. Muntik siyang naksidente. Oo daw, muntik na din daw siyang mamatay. Totoo yun. Ang dami na dito. Sige nga, sikahin mo para lang. Hindi kayo na eh. Ayun. Dito sana si Abel. Ano ba yan? Hindi ka naman. Oo nga. Tapos ayun. Oo nga, no, si Abel, no. Ano pa ba? Tawagin mo si Kuya Abel. Ganun lang naman. Si Jimboy din. Saka si Jimbo. Ganun lang naman. Ito nga, paano kayo natulungan ng pamilya nyo para malampasan mo yung dangerous part of your life? Being a teenager. Siyempre may contribution sila. Sobra. Meron po yung pinaka-peak ng buhay ko na talagang Ayaw nila, bayan mo na. Kasi Kuya Jim po yun nasa swimming pool pa. Sige, yaman na. Sige, Hindi bayan ko mo. pipilit si Abel. Sige na. Pero po yung pinaka-peak ng buhay ko na life or death na talaga. Spiritually. Nagdi-decide na po ako nun kung, wait lang, kung tutuloy ko to, mamamatay ako spiritually. Kapag hindi ko naman tinuloy, okay ako spiritual, pero hindi ako masaya. Sa ganung part na ako nang, ikaw nga muna dito. Hindi ko na kaya magpanggap. Tapos po, paano ba nakatulong parents ko? Yung pakikinig po nila sa akin. Kasi akala ko kasi may mga sikreto ako dati. 2 years kong tinago yan eh. 2 years, tapos nung... 2 years lang. Akala ko 5 years ka mo. 2 years ko tinago straight kasi... Ilayo mo nga yun. And this one? Yung phone mo. Ito. Yan yung naririnig ko kanina. Oo, ganun. Tapos, akala ko, i-judge ako nila mama sa daddy nung inamin ko lahat. Every detail. Tapos, hindi pala. Sabi ko, yun pala dapat yung una kong ginawa. Nag-open up ako sa parents ko. Di sana hindi ako napahamak ng ganito kalala. Ganun. Tapos, nung time pa po nun, pinakamahirap na part, si mama na sa, Hong Kong. Habang inaamin ko lahat ng kalokohan ko sa kanya. As in, lahat-lahat detalye. Tapos sa dulo, humihikbi na lang kaming dalawa sa phone. So sabi niya, ano nang nangyayari sa'yo, Jai? Dapat ganyan ka na pala kalala. Sabi niya ganun. Kaya, yun po yung nakatulong sa akin. Yung malaking contribution po nila, yung pakikinig lang. Hindi nila ako ginudge. Tapos yung, binigyan din po nila ako ng lakas ng loob na, syempre, aminin yun sa mga elder. Hindi rin kasi madali. Actually, nai-imagine ko nang aamin ako sa mga elder that time. Pero yung lakas ng loob talaga, wala. Kaya nung sinabi ni mama, sige, uwi ako para maamin mo na yan. Kaya, June ko inamin, September ko pa nasabi sa mga elder. So, ganun katagal yung ng lakas ng loob. Kasi ang hirap, sabi pa ni mama, aminin mo na yan, sama mo si daddy mo. No, ayoko, sabi ko. Si daddy, po yun eh. Maganon yun eh, panikero din. Kaya sabi namin, sige, aminin. Pag nandyan na ako, aminin mo na kay daddy mo. So, September pa nalaman ni daddy. Nauna si mami. Nauna po si mama. Tapos September niya pa po nalaman na ganun. Tapos yun, grabe. Sabi ko, nung nakita ko po yung reaction nila, ay, malala na pala ako. Kaya yun po yung nag-ano sa akin na, yung pinaka-lesson, di ba sabi niyo po yung life lesson, makinig sa mga magulang. Kasi alam talaga nila. Oo. Alam talaga nila kung ano yung pagdadaanan mo as a teenage. Huwag kang yabang-yabang, kaya ko to. Hindi. Hindi natin kaya. Kaya kailangan talaga ng gabay ng magulang. Oo. Kasi kung halimbawa, nagpunta kayo sa forest, kasama mo mga magulang mo, yung magulang mo, sila ang best wolf hunter. Kasi makaranasan sila. Ikaw, wala kang karanasan sa paghahunting ng wolf. Kaya ang magulang, ang best wolf hunter. Then, ang pinaka napansin ko po doon na nagpahamak talaga sa akin, worldly friends. Kasi kahit alam, mabait sila, napakabait po nila, supportive sila sa lahat ng ginagawa kong kalokohan. Yun yung mali. Supportive sila sa lahat ng ginagawa kong kalokohan. Deceiving sila. Tapos nalala ko pa po dati talagang todo pagtanggol ko po sa kanila kay daddy. Parang sabi nila na, uy, ganito ganyan, iwasan mo sila kasi ganito yung ugali. Ako naman tong si Tiger, hindi, mabait sila.
Pa naman nun. Kaya doon ko nakita ay tama, dapat makinig sa magulang. Kaya ngayon po, talagang piling-pili ako sa mga kaibigan. Ewan ko ba kaibigan? Next. Next. Alam mo ako, pressure. As a person po na lumaking saksi, pinanganak na pong saksi yung parents, hindi po nagkulang yung parents ko sa akin na paalalahanan po kami. Lahat po kami na magkakapatid na dapat ganito, ganyan. Pero minsan nakakasakal din po. Siyempre kapag lumaki, yung pinagkukwentuhan po natin kanina na kapag lumaki ka po sa saksing parents, most likely, kasi maraming case po na gano'n, na most likely, nagre-rebelde yung anak kasi para nagiging naive na sa mga experience sa world, sa labas. Kaya yun po. Na-realize ko lang po nung time po na nagkamali po yung ate ko, yung dalawa pong natiwalag. Doon ko po, parang namulat po yung mata. Ganito po pala pakikitunguhan kapag natiwalag na. Kaya, ayun po, hindi naman po ako natakot na doon sa experience. Natakot po ako sa magiging reaction mo ng family ko, pati po sa magiging reaction din po ni Jehovah. Doon po ako, natulungan din po ng family ko na ganito po pala dapat gawin para hindi po mangyari yung nagka-separate na. Tama. Sa akin naman po kung sa high school life, malaki po talaga yung epekto ng takot sa parents. Hindi naman po takot na takot kasi close naman din po ako sa kanila. Yun lang, takot na magalit sila. Kasi nakakatakot po talaga. Sisinturunin ka. Hindi naman. Cold War. Hindi talaga nila, si daddy ko pag nagalit, hindi niya ako papansinin. As in, hindi talaga. Kaya hindi rin po ako, close po ako sa mga kaklase ko. May mga barkada din po ako nung high school. Pero hindi po ako to the point na tatakas. Kasi alam kong magagalit sila. Yung tipong, tara swimming tayo, balik ka din bago gumabi. Hindi po talaga, hindi ko kaya. Kasi alam kong mayayari ako pag nalaman nila. Hindi kasi sabi ni kuya ko mabait daw ako. Di ba kuya? Mabait yan. Mabait daw ako. Minsan, sa sobrang bait, wala ka ng memory. Pero ayun po talaga, nakatulong yung takot, yung respect sa parents para hindi ako mapasama sa masasamang kasama. Though kasama ko naman po sila, hindi naman po maiwasan. Pero hindi po ako naging sobrang dikit na dikit sa kanila. Paano ka natulungan ng pamilya mo? Ng magulang mo? Malay ko sa'yo. Paano ka natulungan? Bakit mo maging anak nito? Oo nga. Ang layo ng mga sagot niya, no? Natulungan ako Una, mahaba yan. May pangalawa, may pangatlo, may pang-apat, may pang-lima. Natulungan ako ng parents ko. Paano niyo ba ako natulungan? Parang nung nakaraan, mo sinabi doon sa podcast natin, kasi ngayon bigla mo nalimutan. Hindi yun, kasi mag-along ka muna daw po. Sige, okay lang. Oo, naiya ako eh. Sige na. Open nga tayo. Tulungan ako ng parents ko na yung maging takbuhan mo si Jehovah lang. Pagka wala ka na. Kasi nakita ko based on their experience na kahit tinalikuran na sila ng lahat, si Jehovah lang yung naging takbuhan nila. So, yun. Hindi man nila, sa bagay, sinasabi din naman nila yun. Pero, kahit hindi nga nila sabihin, nakikita naman sa actions nila. So, ayun. Ano pa ba? Natulungan din nila akong tumaba. Ayun lang. Okay, thank you. Uy, madam. Wala mo naman yan. Madam, according to World Health Organization, ang teenager 10 to 14. 10 to 19. Tapos, adolescents, 19 to 24. Kaya kasali ka dito. Ano na ako? Elderly. Adolescents ka na, adolescent. O, ito, next question. How do you define a family? A family.
Caring. A Galante din family. ka ako sa Oh, di ba lahat tayo may pamilya? Galing tayo sa pamilya. How do you define a family? Ay, biglang tahimik. Ah, Sino? define a family. Ako muna. Oo. Next question, please. Mahirap. Next, ang babaw nun. Ay, sorry. Ay, yun lang naman, wala namang white, diba? Family. Ganito, sagot mo. My family. My family? Oh my God. Alam mo yun? Ano yung ba, ang dami. beauty contestant nun na taga, ano? My Family. How do you describe a family? Oh, your family. Paano mo i-describe? Yung pamilya mo, masayahin? Yung... Family. Describe your family. Define your family. Your family mismo mo. Paano ko ba i-define Paano mo yung pamilya namin? i-define? Paano ba? Oh, ikaw. Next. Back to you later. Back to you later. How do you big family? You belong to a big family. How do you define your family? Ano masaya. Siyempre marami kayo. Masaya po marami, pero Magulo. parang bawal ka mag-inarte. Bawal mag-inainarte dahil... Hindi, joke lang. Nonchalant sila. Hindi kami ganun mahilig mag-open ng... Pero masaya naman kami. My family. Masaya kapag nagsama-sama na kami, doon talaga genuine yung masaya. Oo, kasi marami kayo. Masaya talaga pag marami. Si Yumi muna bago si ate. Describe your family. Tatlo lang kayo, no? Tatlo lang kami. Kakasama yung pagmumukha Only niya. child ako, pero hindi ako favorite. Yung aso ang favorite. Ha? Nakakalungkot naman. Paano ba i-describe yung pamilya mo, Mama? Paano nga? Ganto uming. Ano? Ayaw pala, sorry. Parang nga ba? Always kain sa labas sila. Hindi naman. Alam ko na, lagalag family to eh. Sino kasama nila kumain sa labas? Si Spark, hindi ikaw. Mas alaga yung aso kaysa sa totoong anak. Nagselos sa aso. Tapos yung aso naman, tahol ng tahol, wala nang ginawa, kundi tumahol. Palitan mo na. Nakakainis. Palitan mo na lang. Palitan ko. Ikaw tumahol. Masaya ang pamilya mo. Masaya naman. Masaya naman. Minsan. Siyempre hindi natin maiwasan yung kung minsan malungkot. Di ba? Oo. Ano pa ba? Lalo na pagka may mga babayarin. Sa inyo po yan. Next, si Ate Jaire. Yung family po namin, Marami din close, kayo. pero hindi open. Close pero hindi open. Nahihirapan po kami mag-open. Ay, pala. Sorry. Ayan, pero close po kami. Close Di ba open. nakikita naman po, nagsasapakan po kami sa labas, mga ganun. Physical love language. Oo, ang love language namin ay magsapakan. Natural lang yun sa mga Nagsasapakan din big po kayo family. ni Kuya Sinong George? kasapakan niya? Kayo po. Patay siya. Sasakalin ko siya. How do you describe your family? My family. Family is love. Oh my God. The pressure. Yung family ko, so sweet, open, tapos Kaya na diabetic. ayun, open. Kung may ayaw ka sa isa, sabihin mo in a kind and nice way. Tapos, ayun, nagpapaalalahanan nung ano yung magandang gawin. Tapos showy sa pagmamahal. Tapos magsasama-sama pagka may pagkain. Pag walang pagkain. Ayun, kanya-kanya. Ayun, tapos ang thankful ako dun sa parents ko din is pagka may ayaw ko, sasabihin ko lang sa kanila. Tapos nakikinig sila. Tapos ganun din, vice versa.
pero di ako nakikinig. Pero yung magulang nakikinig, pero yung anak hindi nakikinig. Oo nga. Parang Pero ganito nagsosorry din kami. Nagsosorry din kami sa kanya. Sasabihin yung ayaw eh. Oo, Kuya sasabihin. Judge, ayaw kita. Next In a good question. Next question. Ano yung question ko? Family is having someone to love you unconditionally Mami Fen. despite of your shortcomings and could be the person you could be to ignore. Ay, to inspire you. Hindi pa ako loved one. nakadescribe ng pamilya. Hindi ko na-describe. Back to you pala. Back to you. Sorry. It's okay. Ngayon naisip ko na. Barkada ko po kasi si mama sa si daddy. Si Abel ay. Papunta na doon. Kasi nasa ano po siya ngayon eh. Sa adventures. Oh, hindi din. Nag-adventure siya ngayon. Nanap niya yung sarili niya. Sana mahanap niya na. Para maging kaibigan ko na siya. Para close na kayong Opo. apat na Paano ko ba barkada. di-describe? Friendly sila. Yun naman po yung gustong-gusto ko. Na gustong-gusto po nilang sinusurround yung sarili nila ng mga kaibigang mahal si Jehovah. Tapos dahil po sa kanila, natuto rin po ako na makipagkaibigan din sa mga kaibigan ni Jehovah. Then, napaka-welcoming po nila. Napaka mapagbigay. Alam mo yung kulang na lang, buong bahay na ibigay. Kasi yung bahay nyo, bahay ng saksi yun. Hindi nyo bahay yun. Hindi ko po nakita sa kanila yung nahihirapan silang magbigay. Yung parang, wait lang. Hindi po sila nagdadalawang isip. Then, siguro, pinakalas is home. Kasi, umiiyak, tumatawa, naiinis, nandyan sila, hindi kanila iniiwan. Kaya yun. Yun naman po yung sa akin. Thank you. Next question. Gaano kahalaga sa inyo ang pamilya? Sa akin, super. Ah? Super important. Super duper. Super duper. Ano po bang family? Yung sa family ko lang po ba? Extended? Hindi. Your own family. Madami po kasi akong pamilya. Yung family circle nyo. Importante po. Pero mas nasanay sa ibang pamilya. Lagi naglalayas. Mahalaga po, syempre. Sakto lang. Oy! Iiwan mo na kami. Biglang bawing ganun eh. Mami Fen, next question. Ano yung ideal family nyo Ba't puro family? in the future? Syempre, yun ang ginanda ko. Ano ang ideal family nyo? Like, Sa sa paraiso po ba? Halimbawa, magkakaroon kayo ng sariling pamilya sa hinaharap. Ano yung ideal family mo? Paano kung wala? Hindi, meron. Ayaw ko magpamilya. Ayoko magkanak. Ayaw mo rin? Ikaw? Anong ideal family mo? Big family, small family? Magkaroon ka ng pamilya. Oo. Pero kung halimbawa nagkaroon ka ng pamilya. Siguro may ideal family po ako na naiisip ngayon kila Brother Lambino, Gideon, saka sa Ate Kim. Kasi kahit may anak na sila, hindi pa rin sila uminto mag-pioneer. Kasi yung iba kapag nagkaroon na ng anak, parang Nag-quit na sila. magki-quit sila. Pero si Ate Kim kasi, tuloy-tuloy pa rin siya. Tapos nakikita ko po yung pagsulong ng mga anak niya. Pero siguro if ever, ang ideal, isang anak lang po para matutukan na mag-focus kay Jehovah yung bata. Kasi meron po akong kaibigan sa Aguso ba? Oo, sa Aguso. Yun, sino na yun? Si Kate? Hindi, yung isa pa. Na bata. Si Kate. Kamag-anak niyo. Ilang taon siya nabaptize? 9 years old? Mag-RP na siya? Or RP na siya? Hindi pa. Pero, balak niya mag-RP. Yun po yung sabi niya. Continuous oxy siya, diba? Nakita ko po yung bata pa lang napakasulong na sa spiritual. Kasi sabi ko, ay, pag magkakanak ako in the future, siguro sa paraiso na, ganun yung gagawin ko. Tututukan ko siya spiritually. Kaya yun yung ideal family ko. Ganda. Same. Yun na lang pa. Kainis. Ideal family ko po. Yung mahaba yung balahibo, yung chubby. Aso po. Ay! Aso. Mag-aaso lang po ako. Ideal family. Pamili ko sa isa. Ideal family ko po. Siguro yung yung open sa feelings ng isa't isa para hindi sa kaibigan nagsasabi kung may kung may problema yung anak. Tsaka yung laging happy. Actually, ganun din po yung gusto ko. Kasi nga po, di kami ganun ka-open.
Kaya gusto ko po, ganun po. Close open. Close na open, transparent. Tapos syempre po kapag ka-open po, mas magiging aware po sa nararamdaman ng isa't isa. Mas madali mag-adjust. Hindi yung nagpapakiramdaman lang kayo na pinapakita ko na nga na ganito, hindi mo pa maramdaman. Kasi ang hirap naman po mga pa. Diba? Pag hindi natin alam. Kaya ayun po. Close at open. Yung madali lang mag-open up. Ideal family. Ang ideal family ko is Chinita. Korean. Chinese. Yung first name niya Orang. Orang. Pag nagkaanak daw. Orang. Men, wag mo lapit yung phone mo. Wag mo ilapit yung phone mo. Sige. Sorry. Ang lakas nung... Hindi. Ang ideal family ko, although late na, gusto ko, barkada ko yung anak ko. Ayan. Barkada ka naman ni daddy mo. Ang anak ko nga, pamilya ko. Oo. Tama. Bakit pamilya niya yun? Yung anak ko nga. Galit yarn. Ayun. Tapos, ayun, yung magbabarkada lang kayo. Hindi... Pero nandun pa rin syempre yung respect. Thank you sa mga sagot nyo. Next, greatest lesson from your parents. Ano naman? Puro pamilya. Oo. Malalapit ng magkano. Greatest lesson from your parents. Greatest lesson. Ano ba? Dami. Kay mama po, gamitin yung pagiging kabataan sa paglilingkod kay Jehovah. Kasi yun yung pinaka matibay na foundation para pag lumanda ka na, hindi mo malilimutan si Jehovah. Kasi pag wala kang foundation ng teenage years mo kay Jehovah, anong foundation mo kapag nagkaroon ka ng big problems kapag naging adult ka na? Parang ganun. Yun po yung nakita ko. Tapos kay daddy naman, ano ba kay daddy? Na ituring si Jehovah na talagang tatay. Ituring mo siyang parang tunay mong ama. Kasi pwedeng, syempre sa sanlibutan ito, pwedeng mamatay yung parents natin. Pero si Jehovah, dahil di siya namamatay, hindi ka masyadong mag-aalala, wala na akong parents. Sino ng parents ko? Hindi. Kaya yun po yung pinaka-greatest lesson. And lastly, yung pinaka-the best talaga na nakita ko kila mama, makipagkaibigan sa mga kaibigan ni Jehovah. So, nakawag mo silang iwan. Kung mo silang iiwan. Ayun din yung greatest lesson ko sa parents ko, yung yung kaibiganin yung mga kaibigan si Jehovah. Kasi napansin po namin sa relatives namin, meron po kasi kami ibang relatives na hindi saksi. Ganon. Or yung iba ng lamig. Kaya kapag nagkakaproblema sila, pansin namin, kami lang yung nalalapitan nila. Wala silang nalalapitan sa congregation. Walang tumutulong sa kanila, kawawa. Tsaka napapansin din namin na yung naging resulta ng buhay nila, yung mga nag-aasawa ng hindi saksi. Hindi maayos. Magulo. Magulo po. Ang daming problema lagi. Ayun po. Yun po yung napansin ko na naging pinaparealize sa amin ng parents namin na dapat yung mga malalapit po sa amin or kung mag-aasawa man po, dapat yung kilala talaga si Jehovah at mahal si Jehovah. Kasi pag nagka-problema nga, yun, matutulungan ka ng mga kapatid. Ano po ulit yung tanong? Greatest lesson learned from your parents. Greatest lesson. Ano natutunan mo sa kanila? Kasi lately, puro pag-aasawa ang payo nila. Asawa ka na. Yun. Ang lagi po sinasabi sa akin ni Mami, okay lang, pag nag-asawa kayong saksi, hindi lang yung saksi, yung totoong saksi. Tapos, ayun nga daw po, piliin ko daw mabuti, wag daw yung kunwa-kunwari lang na saksi. Syempre, meron pong, di naman natin maiwasan, may mga kapatid na may low-key, dobleng pamumuhay, di ba? Ayun, kaya, ayun po sinabi. Ano ba? Pero di pa ako bata pa ako. Pa mag-aasawa. Guys. Follow me on Instagram. Follow nyo. Pwede na. Anong pwede na?
Mami Fen. What are the simple way to show that you really appreciate them? What are the simple way? Lagi lang naman po sinasabi sa akin ni Daddy. Pag ngalngal nyo. Ay, oo nga. Lagi lang naman po sinasabi, ay, sorry. Yun po, lagi lang naman po advice sa akin, Daddy. Makinig ka sa payo. Hindi, ang tanong ko sa'yo, what are the simple ways to show that you really appreciate them? Yun po, yung makinig sa payo. Makinig sa kanila. Kasi, may ugali po talaga ako na matigas yung ulo ko. May pride pa rin kasi ako, nandun pa rin yung pride ko minsan na, wait lang. Parang, nag-start yun nung, totoo po pala yun, no? Kapag naging adult ka na, feeling mo, kaya mo na lahat pag 20. Ganon, lalo na kapag may pinagdaanan kang malagim na nangyari sa buhay mo. Kaya yun po siguro yung isa sa mga paraan na pakita ko pa rin patuloy na na-appreciate sila. Yung makinig sa payo and syempre suportahan din sila pagdating sa gawaing bahay. Ay, si Yumi. Yun nga po. Yun. Sa gawaing bahay, then, though hindi naman obligado yung anak kasi talaga na magbigay sa parents, pero kasi yan pagpapakita ng pasasalamat sa throughout the years na inalagaan po kami, nila Daddy, sa kasi Abel. Kaya siguro po yung naisip ko. And, isa pa po, yung patuloy na maglingkod kay Jehovah. Kasi na-imagine ko, pinakilala nila sa akin si Jehovah, ang tagal nila akong laging inaaya na dumalo sa pulong, lumabas sa larangan. Kahit na minsan ayaw kong lumabas dati. Yung sa loob ng 22 years na tinuturoan pa rin nila ako kay Jehovah, siguro po yun yung may papakita kong na-appreciate ko sila. Yung ipakita sa kanila na nagbunga yung pagsisikap nila bilang magulang, na palakihin ako sa tabi ni Jehovah, na maging kaibigan ni Jehovah. Wow. Kaya yun po. Oh, next. Haba nun. Thank you. Sa akin po yung make them proud na lang po sa lahat ng ginagawa ko. Yung mapapakita ko pong na-appreciate ko sila sa mga binibigay din nila. Yung yung maging makontento kung anong meron. Yun po. Tsaka, yung sa mga desisyon ko po sa buhay, kung paano ba yung buhay ko sa loob ng kongregasyon, kung paano ba yung buhay ko sa labas, dapat, pinapakita ko pong lingkod ako ni Jehovah or hindi ko po masasaktan yung feelings ng parents ko. Galing. And sa akin po, pagtulong. Hindi ko po siya palaging nagagawa. Kasi palagi ako naglalayas. Oo nga po. Hindi na umuwi. Ayun po. Pero ayun po, kasi yun din po yung kailangan din nila, kaya magpapakita. Nag-ASMR. Tama. May papakita po talaga sa pagtulong. Lalo po medyo madami kami. Tapos, mas busy po sila ngayon. Kasi po sa amin ni ading ko, busy na po sila sa amin nun. May iba pa po silang pinagkakaabalahan nun. Kaya kami po sa bahay. Ngayon po, mas busy po sila ngayon dun sa dalawang kapatid ko. Kaya mas hindi na natututukan. Kaya ayun po, mas kailangan ng tulong. Kaya pwede mong ipag-pray kung paano maisa sa katuparan. Opo. Yung tunguhin mo na tulungan din sila. Salamat sa pagpaparealize Fanny Talks. Fanny Talks Okay. lang pala eh. Okay. Fanny Talks lang pala. Next. Yumi. Madam Yumi. Ano yun? Ano ba yun? Paano mo may papahita sa parents mo na na-appreciate mo sila? Na-appreciate mo yung ginagawa Gawa nila para sa'yo. Anong, kahit maliliit na bagay lang, paano mo maipakita? Hindi ko alam. Mapasasalamat mo sa kanila. Thank you. Hindi ko alam. Hindi ka nagte-thank you? Nagti-thank you. Kapag binibigyan ako ng payo, sinusunod ko. Tama. Buti pala hindi ka sumama kahapon, diba? Diba may swimming kayo kahapon, June 1? pala. Nakinig ka. Tama. Nakinig siya ngayon. Nakapag-swimming pa rin ka pa. siya. Kasama kayo. Diba? Tingnan mo. Diba right choice na makinig sa parents? Alam mo,
Kulay green yung tubig. Oh, yan. Pero Magkakasakit ka dun. bagong lagay lang yung tubig. Baka green yung tiles. O, diba? Tama. Tama yung ginawa mong desisyon. Dami mong gift. Tapos meron ka pang lanyard na. Sa akin mapupunta yun kung wala ka. Paano mo i-describe si Mami sa isang salita at paano i-describe si Daddy sa isang salita? Pogi maganda. Pogi. Maganda na si Mami mo. Daddy, Daddy? kanta ng kanta. Mami. Mami, sigaw na sigaw. Ate Ella? Mami, Sana umabot ka dito? Hindi nyo kasi tinutulungan. Lagyan natin to ng timestamp. Oo, timestamp. Andun si Sinabi Mami, ni Yumi. tinutulungan. Ay, ganun. Kaya Andun si Mami. sigaw ako rin. Pag di ako tinutulungan, sigaw na ako Sa akin po siguro si Mama masipag. Si Daddy mapagsakripisyo po. Si Mami tahimik. Si Daddy, Balik. Sige. Si Mama, tahimik. si Daddy. Siya yung dada ng dada. Kaya kapag may something, kami yung nag-aaway sa bahay. Parehas kami ng ugali kasi kaya nagbabanggaan kami ni Daddy. Tas babae, lalaki pa. Ay, naku. Kaya nakuha. Naranasan nyo rin po ba yun? Yung babae, lalaki talaga nagbabanggaan Yung hindi niya kaaway yung asawa niya, yung anak niya yung kaaway niya. Diba? Uy, nakaka-relate si Yumi doon Yung Kaaway na mama kasi ko daddy niya. masipag po, tsaka medyo tahimik minsan. Pero kapag Mami? pinikon mo, Si isigaw Mami? na talaga. Opo, si mama. Si papa ko po, OA. Paano OA? Makuwela siya, sobrang makuwela. kahit ganyan ka bata, ikinuklose niya yan. Kahit sino-sinong sa assembly, kahit sino kilala niya, lahat kilala niya. Yung andun sa namin, kung sino-sinong tinutulong, wala na makain sa bahay, kung sino-sino pa pinagbibigyan. Feeling si papa ko, feeling mayor. Tatay mo Oo, gano'n, yung mga kaibigan. Pasaway. Makulit si papa ko Makulit, po, pasaway. gano'n. Opo. Nang ng bawal. Si mama ko naman po, di mo mabibiro. Si papa ko yung sobrang OA. Mas palabiro si pareho Papa. ng magulang ko. Mami. Si Mami po, generous. Very generous. Lalo po, malaki po yung family nila. Ayun, 9 po kasi sila magkakapatid. Ang dami nila. Opo. Kaya yun, generous po siya, sobra. Si Daddy, siya, friendly. Friendly. Halos lahat tinotropa din. Mabait po siya sa mga Pantropiko. Mabait po siya. Galing siyang makisama. Ang ganda ng description niya sa magulang niyo. Hindi perfect ang magulang, nagkakamali din sila. Paano mo minamalas o hinaharap kapag nagkakamali din sila? Gandang question. Eto na. Eto na. Nalala ko po yung isang komento ng kapatid sa Kingdom Hall. Siyempre nga, di perfecto. Pero humanap tayo ng good qualities po nila. Tapos i-appreciate yun. Then siguro maganda rin po kung si Daddy po kasi talagang, minsan din talaga nakukuha niya yung inis ko din. Kuha. Pero kapag iisipin ko lahat ng ang ginawa niyang sakripisyo, tapos kapag may nga advice siya na napabuti ako, sige, yun, mga ganun. Doon ko po, tinitingnan. Saka yung hindi niya, nakita ko rin po kasi yung talagang sukong-suko na siya sa akin dati, sobrang tigas ng ulo ko. Meron yung time na sobrang tigas ng ulo ko, sige, bala ka na. Dati, no? Pero po yung time na nagpaalam ako, sabi ko, Daddy, punta ako dito. Sige, bala ka na. May sarili ka naman ng desisyon eh. Di mo naman ako pinapakinggan, sabi ko. Doon ko naramdaman yung talagang pinigay sa akin ni Daddy yung gusto kong kalayaan. Sabi ko, nakakatakot pala na yung pababayaan ka ng parents mo. Kaya yun po siguro. Tapos, Back to back. ay nako. Oo. Kunti na lang, 5 na lang yata. Tapos siguro po kay Mama, syempre imperfect din, pero yun, yung ginawa niyang sakripisyo din po na umuwi ng Pilipinas, wag nang bumalik ng Hong Kong para matutukan kami. Kasi balak pa po niya noon na mag-isa pang kontrata. Tapos na kasi yung una niya pong kontrata. Pero, sige, uwi na ako. Magpo-for good na ako para matutukan kayo ng kapatid mo. Kasi balak niya pa rin po talaga yun, na ituloy pa yung kontrata. Kasi nga balak nilang, ewan ko, pag-transition sa Canada, parang ganun pa yung balak nila. Pero tinapon po lahat ni Mama yun para matutukan yung spiritual namin ni Abel. Kaya siguro yun po yung iniisip ko kapag minsan nakakainis din talaga kapag binubungangaan kayo. Siyempre, mali ko din kasi hindi ako tumutulong minsan sa bahay. Kasi ganun pala kapag
So, surround ka ng emotions mo, ng stress mo, ng sadness mo. Wala kang ganang gawin lahat ng bagay na gusto mong gawin. Kaya yun. Yun po. Thank you. Welcome. Next. Yung sa akin po, iniintindi ko na lang po sila. Kasi, yung parents ko po, senior na, matanda na po. Kaya, wala ka po talaga magagawa kundi intindihin. Tsaka, magkakaiba pong factor ng kinalakihan. Iniintindi ko po yung age nila kasi iba na rin po yung pananaw nila sa buhay, iba yung pananaw ko po. Kung sa akin po sensitive yun, sa kanila hindi po ganun. May mga kinalakihan po sila na kailangan ko rin intindihin po, tsaka hindi rin po ako laging tama. And may mga pinagdadaanan din po yung parents ko, hindi lang ako. Kaya yun po, kapag nagkakamali po sila, ay iniisip ko po, iniintindi ko lang po. Hindi mo sila kino-confront. Kino-confront po, pero isang beses. Pero maano naman po yung parents ko, alam po nila yun. Thank you for that wonderful question. Ano po ulit yung tanong? Pag nagkakamali ang magulang mo, paano mo ito na-handle o kino-confront mo ba sila? Ay, hindi po. Tatahimik na lang po ako sa Gedli. Ay, same. Totoo po. Hindi po talaga kami pinalaki na sumasagot. Oo. Kasi mag-flare up po talaga sila. Kaya kami po magkakapatid, hindi po kami sumasagot pag galit na sila. Tapos, ano ba? Actually, hindi ko po pinag-iisipan kasi yung yung paanong gagawin if ever, kung paano, anong iisipin doon. Basta pag galit sila, tumahimik ka na lang. Pero yun po, pinayo din ni Kai na nung last time nag-aral kami. Ang sabi niya, ayun po, yung mga parents ko, lingkod din ni Jehovah, mga kapatid din sila. Kaya kung nakikita ko sa ibang tao yung mabubuting katangian ng ibang kapatid, dapat ganun din sa parents ko kasi kapatid ko rin sila sa spiritual. Pero hindi ko pa naman po Yan ang sinasabi ko sa'yo eh. Nakikinig ka sa advice. nakikinig. Hindi lang kinakapit. Panalangin mo kayo, Jehovah, ikapit mo. Jehovah, ikapit mo na. Ikapit mo na. Thank you. Next. Kahit hindi mo sila naintindihan, pero bakit kailangan mo pa rin sumunod? Yumi. Ano na? Kung minsan di mo naintindihan si mami at dad sa mga sinasabi nila sa'yo, pero bakit kailangan mo pa rin sumunod? Kasi magulang ko sila. Tapos lagi niya po sinasabi, tita, ang magulang ko ay tama. Sila po yung tama. Mother knows best. Listen to your mother. Listen to your mother. How about your father? Wag na. Ay. Bakit? Why? Kasi hindi ko alam. Mother knows best lang yung kanta eh. Mother knows best. Mother knows best. Listen to your mother. Hindi Listen na to your sinabi, mother. Listen to your father. Listen to your father. Siguro po sa akin, ba't pa kailangan makinig? Kasi instrumento sila ni Jehovah para gabayan yung mga kabataan. Yun po, yun yung pinaka. Oo. Ayun. Kasi Ayun din po. Parents knows best. Mas may experience po sila kasi sa akin. Papunta ka palang pabalik na ako. Papunta ka pa lang, pagising pa lang ako. ba't di kayo nagsalubong na? Papunta ka palang nagbe-makeup pa ako. Papunta ka pa lang, patulog pa lang ako. Kasi mas marami talaga silang mas makaranasan talaga sila. Mas marami silang mga pinagdaanan sa buhay. Alam na nila. Kaya yung sinasabi nila, papunta ka pa lang, pauwi na sila. Kumpara sa edad ng kabataan. Totoo naman. Mas makaranasan ang mga magulang. Kaya kahit hindi naintindihan, dapat mong gawin, makinig at Sumunod. Next. Madam. Ba't kailangan mo daw sumunod sa parents even though hindi sila perfect? Kahit hindi mo sila naintindihan sa sinasabi nila sa'yo, pero kailangan mo pa rin sumunod. Bakit? Kasi magulang ko po sila. Yun po talaga. Siyempre, ano ba? Hindi ko rin alam eh. Yun na po yung naka-program sa akin eh. Tama naman. Respect po, respect. Out of respect Na kailangan mo po talaga. pa rin sumunod. Pag-ibig.
Kasi you are under their care. Opo. Next. May time ba na sumama ang loob mo sa kanila? Yes. Ay, sorry. At Hindi ko pala. paano mo ito hinarap? May time ba na sumama ang loob mo kay mami at Bilis ang daddy? sagot eh. Everyday. Grabe ka naman. Everyday, pero dahil mabilis naman mood swings ko, mabilis ko makalimutan. Ako din, meron yung time na sumaba yung loob ko kay mama. Kasi parang kasi yung sa sadness, ina-explain ko yung sadness sa kanya na ganito, minsan hindi ko makontrol. Dapat kasi huwag mong isipin, wag mong parang sinasabi niya, wag mong isipin malungkot ka, wag mong isipin ganito, ganyan. Mama, sabi ko, tao ako. Oo, lagi nila sinasabi na, wag mo yung isipin. Dapat ganito ka lang, relax mo lang. As a person with a depression, mahirap yun. Kasi nalalalang time, hindi mo alam kung, lalo na pag babae, hindi mo alam kung ang reason nun, hormones, or may mga stress ka na hindi mo mailabas. Kaya sinabi ko kay mama, kailangan kong i-accept na sad ako para malaman ko kung paano ako magiging happy. Sabi ko. Ano yung sabi ko pa sa kanya? Parang sa sugat, kailangan mong i-accept na masakit yung sugat, sabi ko. Kasi pag hindi mo in-accept na masakit yung sugat, paano mo malalaman yung antidote o yung gamot para maano yun? Diba parang sa sakit ng ulo, o pag hindi mo pinapansin yun, mas lalong lalala yung sakit ng ulo. Kaya, yun po siguro yung time na sumama yung loob ko kay mama. Yung, alam mo, yung kailangan, laging ganun. Tapos yung kay daddy naman, lagi. Kasi minsan nag-open up ako Puro problema kay daddy, no? Si daddy, hindi kasi si daddy minsan, Agree hindi niya ako magets. Alam mo yun, tapos minsan, gusto niyang ito yung opinion niya, tanggapin mo. Ako naman, nag-open up lang naman ako. Yan yung, siguro yung minsan sumasama yung loob ko kay daddy. Wait lang, pakinggan niyo kasi ako. Si Ate Sabi ko JY. sa kanya, ganun. Ate Anjen, thank you. Ayun. Thank you. Kapag nasisigawan po, dahil sa Sumasama kagagawan ko ang din. Kaya sumasama din ang loob mo. Opo. Pero syempre, kasalanan ko rin. Kasalanan mo kaya rin. ko rin pong intindihin. Oo. Normal reaction po ng parents yun. Kapag Kaya dapat po, mas ayusin ko pa. Mag-self-reflect na po ako nun kapag ganun na nasisigawan na pala ako. Ako pala yung may mali. Mag-thank you ka sa bag niya. Wait, sa bag mo. Mag-thank you ka. Ganun ka na lang, oh. Yung tanong lang po, di ba, anong ginagawa kapag sumama yung loob? Oo. Naglalayas. Naglalayas. May, yung outlet mo. Ayun Yun po. ang outlet niya. Thankful lang Pag din po sumama ang ako. loob niya. Thankful lang din po ako na pinapayagan ako lumayas. Kasi isang bahay Para lang naman po yung pinupuntahan ko. Bahay nila. Oo. Kasi Ayun alam naman po. nila na Opo. mapapabuti ka dun eh. Kaya it's either, kasi kung hindi po ako lalayas ng bahay, mag-isolate ako. Oo. Mas delikado po mag-isolate. Tama. Hindi, kasi Hindi andun kasi sila. andun sila. May Andun kasama. siya. Thank you. Sa next question. Outlet. May Ay, yung reason sa akin kasi, yung siguro yung outlet ko po sa akin talaga. Prayer. Minsan lang. Oo, tama. Di ba nakakainis si yun. Joe? Ay, sabi ko, di ba nakakainis si daddy? Nakakainis si mama? Ganun. Tapos maya-maya naman, hihinahon naman. Pero madalas ang outlet ko, tula. Oo. Tula. Ikaw, anong outlet mo? Thank Sample you. ng tula. Tong, tong, tong. Eto, tanong. Maganda to. Okay. Hindi ka pa naman financially stable. Ay, lalayas na ako. Ano ang pwede mong maitulong sa kanila for the meantime? Kasi lahat naman kayo hindi pa financially stable. Ano naman yung pwede nyong itulong Tumulong sa for the bahay. meantime? Tumulong sa bahay. Gawaing bahay. Saka siguro magpakabait. Oo, tama. Pakabait. Pag gawaing bahay, tsaka wag na dumagdag sa stress nila. Oo, Wag na tama. pasakitin yung Tama yun. Tama po yun. Ayun din po. Tulong sa gawaing bahay. Dumagdag sa stress. Hindi naman matino kausap yan. Stress po talaga to. Ito, Mas kaya di ba? stress. Hindi ka talaga Next question. Di ba ang mga magulang may mga pangarap sila para sa mga anak nila? Di ba? In your case, ano naman yung mga pangarap nyo para sa magulang nyo? Wow, that's a good question. Siguro sa Siyempre akin, may pangarap din kayo para sa kanila.
Siguro sa akin... Si Tantan nga, ay, sorry. pangarap niya sa akin, bilan daw niya ako ng Rolex. Wow! Sana all. Ano bang pangarap ko? Pero matagal pa yun. 20 years. Pangarap ko kay daddy saka mama. Both po ba or individually? Both na. Both, oo. Both. Siguro ano po, makapunta sila ng Canada. Yun yung Pangarap mo. nai-imagine ko na po talaga. Kasi sabi ko mag-aasawa ako ng taga-Canada eh. Joke lang. Post mo na yan. Actually, yun kasi talaga yun yung pinaka-pangarap kasi ni daddy. Saka gusto ko silang mailayo sa Pilipinas hanggat maaari. Hindi kasi Pag-pray mo. ha? Hindi kasi stress kasi sila dito. Stress sila. Siguro share ko niyan minsan ba't sila stress dito. Pero yun yung pinaka-pangarap ko Okay. ano sila sa kanila. Tama yun. May pangarap siya para sa magulang niya. Yung magandang, ano po, long life. Ay, Oo, hindi naman tama. maaano yun. Oo, tama. Ano Tsaka- po, health, yung pangarap ko pa para sa kanila, healthy Long lifestyle, life. tsaka yung maayos na lifestyle din po. Yung nakakakain 4 times a day. Oo, tama. 4 times a day. Kay Danny, 5 O, kaya, times. kaya in the future, pag may sahod ka na, magsesend ka Opo. ng allowance para Opo, sa kanila. syempre, iba pa rin yung Oo. material na O, tulong. ikaw, din. madam. Anong pangarap mo? Kay Marlene at kay... Kay Marlene at kay Jimmy. Marlene at Jamie. Oo. Yung ano lang po, kasi normal naman pong ma-stress para sa pang-araw-araw. Yun lang maubos yung utang. Oo. Hindi na po namin kasi yung yung kumbaga maalwan na buhay. Never po namin pinangarap. Yun lang talagang mawala yung utang. Kasi wala namang taong walang utang, lahat naman tayo may Totoo utang. po. Pero hindi naman po yung ganun Hindi ka, madam. kalaki. Sali ka dito. Pamilyon na ba? Bigla kasi may secret. Totoo ba? Hindi, joke lang, hindi ko alam. Pero mahirap. Malalampasan din yan. Kaya nga po eh. Niisip ko na lang po mawawala din sa bagong sanlibutan. Oo, Imagine mo yung kasi pera, lahat tayo. Papel na lang talaga. Kaya nga eh. Yun na lang talaga yung pag-asa namin eh. Ano yung sagot mo? Sana makaligtas sila sa paraiso. Sa paraiso? Sa Armageddon. Ano daw? Sana makaligtas daw. Sa paraiso, makaligtas sa Armageddon? Oo, parang Hindi, yung pwede kanila makaligtas sa mataas yung Armageddon. possibility. Makaligtas Pero sa- parang sa'yo yung medyo naghihingalo. Parang sila dapat yung... Lahat naman tayo pangarap yung ako. Oh, ang ganda. Oh, ito. Ay, si Yumi. Ano daw? pangarap mo kay Ma'am Endad? Mom and dad. Mang Kidad. Ano pangarap mo kay Mang Kidad? Lapit ka dito, dear. Ay, pasuyo ako yung mic. Ay, sige. Mang Kidad. Pangarap mo maging tao si dad mo? Yes. Pangarap ko para kay daddy gumanda na boses niya. Okay, Mami. Kay mami, Pangarap mo. bumait na siya. Hindi, ang pangarap mo may angat niya ng balikat niya. May ganun yan. May ganun niya. O magkaroon ng restaurant. Pangarap ko para kay mother para mabalik niya yung yung gotohan nila ni Kuya Tantan nun. Ah, may gutuhan sila. Miss ko na yun, ang sarap nun. O kaya... Di lang siya Ay, ano si Omeng? Everyday na pagkabalik ko galing sa tutor, kumakain ako. Maliit pa si Omen. Next question, Mami Fan. Eto na. Gaano mo kamahal si Ma'am and Dad? Oo, para ano yung pag-ibig nyo sa magulang nyo. Truth. Love life. Next sa'yo, Gusto love mo? life. Gusto mo love life? Wala namang mabalik. Wala rin na batay matatakot. Topic mo. Gusto ko may marites. Oo, next yun. Next ano. Part 2 yun. Part 2. Part 2. Part 2 yun nga. O sige, alam ko naman lahat kayo mahal na Mahal mahal na nyo ang ba? Ma'am and Dad. Yeah. O, eto. Hindi, joke lang yun. Eto na. Gusto Gusto nyo sagutin yon? yung ano po? Ang gaano nyo kamahal si Ma'am and Dad? Super. Oh, super mahal nyo na. Super. Okay, eto.
Sino ang first love mo? Ayan. Bahala kayo. Love life na to. Ikaw, sino first love mo? Kakainis kayo niya sagot Except ko kay eh. Jehovah. Siyempre, lahat naman tayo mahal natin si Jehovah. Wala pa po akong first love. Wala pa? O, first crush na lang. First crush! Oh my God! Issue! Okay, First thank you crush. so much for watching, guys. First crush. Siyempre, lahat naman tayo mahal doon. First crush. First Mauna crush. nga, Judge! Best friend! Sige, dali. Wag nauna ka. Mauna na. First crush mo. First love. First crush. First crush. Ay, pakisagot, Mami. Pani. Si Pani. Pakisagot daw first crush. Para sa kanya? First Para crush niya. kilala ko ba? Kalala. Si ano? Sino? Kilala niya. Sino first crush niya? Si Raid. Ay, Raiden. Siya ang first crush niya talaga Ay, noon. hindi ko pa alam. True ba? Ikaw, first crush mo. Madami. Ay, Crush mo talaga, yung crush mo. hindi ko na maalala. Ay, sa congregation namin meron po. Meron. Meron po. Sa congregation pa. O, Jerry, sino first crush mo? Ako, hindi po saksi. Ay, hindi success. Si Yumi, may crush ka na? Wala pa. Bata pa. Ay, dapat lang yun. Oh no. Kalma ka lang, kapatid. Oh no. Next question, Mami Fen. Ano, first crush mo? Parang ang hirap. Ako na rin sasagot para sa'yo. Actually, hindi ko masabi kasi 5 sila eh. Oo din. Ano dyan? Hindi ko. Sa bagay, matagal naman na, ano? Wait. Kaya George. Sabihin mo na kasi. Ay, okay, umaandar. Si Gio po. Ay, Gio. Crush mo si Gio? Oo. Si Gio. Siya po yung first crush. Okay, yung sa Congregation congregation. namin. naman kilala. Ito. Anong age ang gusto mong magka-boyfriend? Okay. Ikaw, anong edad? 25. 25. Bayok or baykrup sa 25, magkaka-boyfriend ka. Yun po yung pangako ko kay Hove. Yun yung realistic eh. Kasi dati po 28 sabi ko eh. Ilang taon ka na ngayon? 22. 3 years more na maghanap ng ano. Hindi ako maghanap ng 25. Pwede na. 3 years na hanapin ka. Hindi ikaw yung maghanap. Hindi. Ikaw, anong edad ka Hindi makikipag... ko pa talaga. Baka after graduate, pag may work na po. Pwede ka na. Makikipag-boyfriend. Jaire. Si Jaire, kailan ka makikipag-boyfriend? Ngayon. Ngayon na. Meron. Actually, Hindi, wala po. Meron yan. Iba yung Wala. ngiti mo. Lumalalim yung mga dimple mo. Wait lang. Parang ang init nga po sign ng yan, pisngi sign. ko. Sign yan. Hindi siya. Sino? Nagagalit si kuya ko. Sino? Hindi Sayang. po. Ano po yung tanong? Anong edad? Baka ano pa lang sila on... The process. On the way. On Hindi the po siya process. edad kasi sa akin. Ay, hindi. Sa akin po, actually po parang 11 pa lang yata ako nung ano, May crush ka? nung hindi. Nung gusto kong, nung nag-set ako ng parang ganito ako magbo-boyfriend. Nung una sabi ko po, 21, ganyan, 23. Pero, May 21, George. pero ano po, na-realize ko, sino ba? Si Buko. Ikaw magde-decide? Kahit gusto mo kung ayaw sa akin. Ano po, kahit hindi na po financially stable basta ano ko, emotionally stable, spiritually stable. Kasi yung emotion, okay lang. Sige. Joke lang. Yung emotion ko po, very ganun po talaga. Kapag down na down ako, nag-isolate ako. May time naman na sobrang outgoing ko kapag okay ako. Tapos sa spiritual ko po, every time, lugmok ako. Pati yung spiritualidad ko, ganun. Kaya kailangan ko po talagang... Kailangan ko rin po talaga maging stable muna. Kahit yung dalawang yun. Yung financial, iaasa ko na sa kanya kung sino man siya. Wow. Yun din yung sinasabi ko sa'yo, di ba? Yun. Ay, siya hindi na. Oo nga, ano sa'yo? Sa akin? Edad mo... Anong tanong? Ay, wala na. Bayan mo na. May pabayaan mo na yun, overripe na yun, overripe. Iba na yan. 33. 33? 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Kaya naman Sarap magkabalik. maging, ang sarap kayo maging goal na buong 20, yung adolescence, so, single ka. Sarap na. Kaya sa ng buhay ni kuya ko. O, anong ideal man mo? Wait lang, may listahan po tayo Ang dami dyan. naman! Isa, dalawa, tatlo, ganun. Wait lang, may listahan po ako dyan. Ang dami naman. Hindi, legit may listahan po ako ng ideal man ko. Wait lang. Ideal man. Ano ba? Nasagot na. Hindi yung kanina. Yung crush niya. Oh, sinagot na yan, si Wala. Gio. O, ideal man mo. Mute mo yun, tingnan mo Bakit pinapanood? Okay, ito po. Syempre po, spiritually matured. Oh. Spiritually, emotionally, saka, spiritually, emotionally. Grabe. May essay. Hindi, listahan nga yan. Spiritually, Oh, tall, dark, handsome. no. Oh, tall, rich, handsome. Ayan, physically matured? Hindi Spiritually, emotionally, mentally matured. Oo nga. Then, elder. Responsible. Yeah, elder. Tapos, a must po talaga to. RP or SP. Oh, wow. Oo. Ayaw mo CO? Actually, Next. Ideal man mo? ideal man. Rich. I know. Rich? Rich? Hindi. Ano po, yung stable po sa lahat ng bagay. Financially, spiritually. Yung balance. Oo, lahat. Balance siya. Jaira, ikaw, anong ideal? Sinong Jaring? Oh, Ano? Age. Sige. Yung makakapagtiis po sa ugali ko. Tsaka sa yung tatanggapin, kasi syempre, madami po tayong, Oo. Nung una sinabi ko yung sasamahan ako pero na-realize ko masyado na akong wild animal, sasamahan pa ako, edi Nang wild animal din. nagkasiraan kami ng buhay. Tama. Gusto ko yung ihila sa akin pagka nagwawala na ako. May kilala ako. May kilala. Anong tanong? Shoutout mo. Buko. Ano po yung tanong? Ano ba? Ideal man mo? Ano yung ideal man mo? Ideal man. Oo. Ayun po. Si- Tapos, Sino ang ideal man mo? Habang nai-describe yung nasa isip mo. Wala. Oo nga. No. wala. Meron. Yung kaya kong suportahan, kaya niyang gawin yung responsibility niya. Kaya kong suportahan spiritually, financially, emotionally. Tapos kaya niya. Pasok na siya? Yun po. Sino yun? Uy, may alam tong Yung- mga to. Wait lang, sumasagot ako ng ayos. Para may alam. Yung tatanggapin ako, tsaka yung flaws ko, tsaka yung flaws ng family. Oh, wow. Sino yun? Next. Wala pong tao sa isip ko. Best friend ka no? Ano? Ideal man mo? Ideal girl? Man. Chinita. Chinese. Kanya mo dito nakaita. Isip mo yung buhay pero may chop. May McLaren. Dati yung ideal girl ko, yung Chinky ay. yung magaling kumanta, Si Alice. Si Alice ay. yung Alice Goo. yung masasabayan ako sa trip ko Dati yan, di ba? dati. Oo. Ngayon, parehas kami nung kapatid ko. Yung ititain ka. Oo. Sa bagay. Yung kailangan ko ng nanay. Tama. Kaya kapag po mag-aasawa po si Kuya George, Older. yun pong... Older. Hindi po, single mom po. Instant Single family. Parang pumulot lang siya ng bubuhayin niya. You No? prefer Wala older, naman younger? kasi yan wala naman kasi siyan sa edad. Minsan meron mga younger lang. Triple M daw. Mas bata pero mas mature. Mas matured, di ba? May ganun. So, ganun. So, wala sa edad. Wala daw sa edad sa kanya. Ikaw? Mas matanda po sa akin ng... Hoy! May someone yan. May someone. May someone sa Kwinenta na niya. Kwinenta na niya yung edad. Ng 10 years. 10 years older. Ikaw? 10 years older. Or, Hindi ako support Older. older din sa akin. Siya ay. Yeah. Oy, Jaire, ano daw sa'yo? Older or younger? mature. Mas mature. Sa akin naman po, kung mas matanda 10 years, pag mas bata 5 years.
5 years ito. younger sa akin. Mahal mo, mahal ka. Ay, that's a good question. I have a question for that po. Yung pong mahal ako. Oh, mahal ka. Kasi po, nakikinig po sa akin. Mahal mo, mahal ka. Wala siya dito. Oy, Jaire, ang tanong, mahal mo o mahal ka? Ako, mahal ako. Oh, ikaw. Mahal ako po. Ikaw. Mahal ako. Ikaw. Hindi kasi pwede mo namang matutunang mahalin yung tao eh. Kasi ang pangit, yung perception ko naman dyan, kung mahal ko, paano kung di niya ako natutuhang mahalin? Ako lang nagmamahal. Ang pangit. Pangit yun. Pangit yun. Pangit yung babae nagmamahal. Pangit. Kaya dapat mahal ako. Lalaki na. Oo. Wait lang. Bakit yung sa inyo, di ba? Wala Sabi niyo, mahal ako. Paano pag yung gusto rin nung gusto niyo, mahal ako? Ilan taon ka, Yumi? Sabi mo kanina, hindi ka pa teen. Hindi ka kaya nga. Teenager ka pa lang, Yumi. Teenager. 10-age o 10-ager. Half pa lang yun. Half na Teenager pa lang siya. Kasi 11 pa lang. Teenager. Oo nga, teenager. 19. Yumi, ano Wala pa nga siyang crush eh. Di ba yung gusto mo Sinabi ate niya na wala mahal pa siyang ka? crush. Paano pag yung gusto mo, gusto niya rin, mahal siya? Gets! Okay. Hindi, yun kasi, mauuna lang siya na magmamahal, tapos susunod din siya na magmamahal. Yun ang ibig nila sabihin. Hindi mo siya mahal. Siyempre, pangit pa rin yung napipilitan. Oo. Saka nakakapagod pag ikaw lagi nagmamahal. Tapos hindi naman nag-iiba. Ay, Kung babae lang nagmamahal, mapapagod siya. Totoo. Kailangan lalaking magmamahal. Kaya napagod ako eh. Kasi Oy, nakakuha ng hits! Ay, bakit, Ben? Bakit? ang ibibigay lang ng babae kasi sa lalaki, respect. Oo. Ang babae, ang bibigay niya pag Love. You understand? Kaya natatakot akong You understand ka ba? magmahal actually. Ala, may mga Kasi secret. pag, kaya nga. Ala, may mga secret sila. Yung babae, kailangan respect ang ipakita niya sa lalaki. Yung lalaki. Mamahal. Di ba po ang binibigay ng babae kadalasan is love? Okay. Ako kasi po nagmahal ako sobra-sobra talaga. As in talaga 101% eh. Kaya nakakapagod. Next episode. Ayan na, itanong niya. Nagka-boyfriend ka na ba? Yeah. Yun, yung tanong niya. Yes, oo, nagkaroon. ng boyfriend. Pero, Ilan daw? Ilan naging boyfriend mo? kasi kung basically dalawa, technically isa. Yun yung sagot ko. Basically isa. Ay, basically dalawa, pero technically isa. Bakit? Kasi yung isa, 1 week lang ata kami nagtagal nun. 6 months niya ako niligawan, tapos naging kami 1 week. Diba? Kasakit. Bata pa ako nun. Hindi counted yun pag ganun. Oo. Pag bata ka na naman, hindi ka counted. Pero yung isa, counted ko yung isa. Yun yung sinasabi kong life or death na yung sa spiritually. Yun. Yung isa. Mas mature ka na, may isip ka na. Oo. 14 to 16 years old data. 2 years din kami nagtagal nun. Pero on and off naman. Sana si Mami Fen? Sige, tuloy na. Ano na yung... Nagka-boyfriend? Wala. MU, 10. Ay, joke lang. Ay, tanongin natin. Ito ang tanong sa isa't isa. Nakailang MU? Kasi karamihan ngayon, MU na lang talaga muna eh. MU. Lalo kapag ayaw mo Balet! Sino sa Valeria? Sino? Wait lang. East or west? Ay, hindi ko na alam. Ay, basta, joke lang. Listen ka. Kung nanonood ka. Shout out! Joke lang. Ikaw, Jai, ilan yung nanging ka-MU mo? Sige, JW. Wala. What? Ay! Yung reaction. MU na yun, dear. Oo. Yung kay ganun. MU na yun. Pero hindi counted yun. Kasi, Counted yun. counted yun kasi alam nyo sa isa't isa eh. Sige, Hindi yun. counted pag sa Ay, sorry. Ba't ka sorry. Ay, ano mo na lang yun black ng screen. Ay, Tapos na yan. Di ba? ikaw, ilan yung naging ka-MU mo, JW? Hindi ko mahilig sa MU. Huwag mo tanong Jai, first boyfriend mo. Wala. Parang ganun din. Wala akong naging ka-MU na, munti kang maka-MU pero hindi natuloy. Si sinasabi kong tagaya.
Yun. Mag-un. Mag-un? Oo. Pero pinigilan ko po kasi sabi ko nga po, ayoko na muna. Okay. Magmahal ulit. Tapos na. Opo. Dream wedding. Mag-wait ka. What is your dream wedding and dream gown? Sige, sa dream gown muna po tayo. Dream gown. Simple lang po talaga. Simpleng dream gown mo. Yung pang Kingdom Hall. Yung kung ano yung susot ko sa Kingdom Hall. Simple yun lang. So, super Hindi simple. magarbo. Ayoko po ng magarbo. Wedding. Yung wedding, simple lang. Ano po? Place. Intimate wedding. Ang invited lang talaga. Close friends. Beach wedding, garden, Kingdom Hall. Kingdom Hall po yung Tapos, sa kasal. Pero yung reception. Restaurant. Dream gown. Siyempre, kahit naisip. paano, dalaga ka. Ay, hindi. Meron. May dream Gusto gown ko po ka, yung siyempre, pag bongga, yung kinasal. yung sobrang ay, joke. Gusto ko yung... Celebrity yun. Hindi ako matatalo ng mga ate ko. Talbugan mo. Tama, talbugan mo lahat sila. Lalahanin mo, ikaw ang bunso. Truth. Hindi pwede. Talbugan. Sa'yo, simple. No. Yung mga invited yung Sila brother, Let, gano'n. mga ganun lang naman. Yung mga invited. Sila brother. Kasi ka nila kilala. Sige, invite natin yung governing body. Ano po ba? Sa Dream gown mo, tapos Gown? dream wedding place, gano'n. hindi ko po iniisip pa yung hindi ko pa iniisip. I-crochet mo na ngayon. Pero sa po sa kasal mismo Kingdom Hall. Tapos gusto ko ang reception hindi siya sa mamahalin. Kasi simple ka hindi lang talaga. mahirap po magwala sa ganun eh. Yung gusto ko lang din po, bahay lang. Kunwari po sa amin medyo maluwang. Kahit Dun doon lang, opo. Yung gown mo, yung simple na rin, simple lang na gown. Parang, hindi naman po kasi ako ganun mahilig sa pricey, magarbo. Kasi hindi po namin afford. Hindi, halimbawa. Pero afford hindi naman po. nung groom mo. Halimbawa, Kaya nga, afford na anong afford gusto niya, yung mo? dami niyong lupain. Afford nung groom mo, pero you prefer pa rin yung simple. Simple girl. Pwede namang gawing memorable si kahit Kuya na, dream groom niya. Yung gown ko. Gown niya. Hindi. Naka-Amerikana. Dream wedding, garden wedding. Garden wedding. Tapos, sa reception, dun lang din. Tapos, long table. Konti lang yung invited. Yung suot ko, cream na... kulay gatas na suit. Ayun. Tapos... Big wedding ka? Hindi, small lang. Kung siguro nasa 100 lang. Tapos, ayun. Basta may live band. May live band. Xiaomi. Payat ka na ba? Payat na ako nun. Good for you. Next question. Okay, dito na nagtatapos ang ating podcast. Tapos na yung podcast natin. Tapos na ang podcast natin. Yay. Thank you. Tapos na, halika na, magbabay ka na. Outro, Kai. Nag-wedding na eh. Tapos na yung wedding. Sa paraiso. Walang nagsabi sa akin na sa Paradise na siya magwe-wedding. Sino po ba? Wala sa inyo. Sumagot. Kung sa Paradise naman yung wedding, tinan mo nadagdagan, outro na eh. Kung sa Paradise po gusto ko garden din. Pag sa Sa akin, Paradise. forest. Ang ganda nun, Ay, Forest okay naman wedding. yung forest. Uy, Beach wedding. merong nagwe-wedding sa Beach Yung wedding. nakalutan kasi hindi ka na mamamatay sa paraiso. Kalutang nga. Ano lang yung nakasisip doon? Hindi na siya malulunod. Hindi siya malulunod. Siguro kung sa Paraiso sa akin yung, alam niyo po yung traditional Filipino house. Pero malaki, pang Castilla. Bakit Hindi yung pwede pang Castilla. Sige, yung ganun. Ganun kabongga. Bobonggahan ko sa Paraiso kung sa Paraiso ako ikakasal. Pero pag Sige, dito, ito pa hirit. hirit. Dream house mo sa Paradise Earth. Nasagot na natin to nung last podcast. Sagot na noon, yung dream house. Ito na lang po, Mami Fen. Kapag magkakaroon dito ka naman ng... sa Fenitox yun eh. Dito sa yan Fenitox daw yun sa yung po si dream Yumi. house. Oy! Oy! Ganda na tayo
gustong ligawan. Traditional po sa akin. Traditional way. Harana? Hindi, OA naman yung harana. Yung pupunta sa bahay. Okay. Yung talagang pupunta sa bahay, Aakyat ng kakaus, bahay. akyat talaga ng bahay. Akyat. Akyat bahay. Akyat bahay gang. Pagising ko, uy, pati dito ako sa CR. Papalam lang. Okay, tulog pa kasi kayo. Sister, brother, sister ka ba? Ikaw, paano ka liligawan daw? Sabi niyo. Yung ano po, niligawan Sa bahay pati po din? yung family. Liligawan yung Kapag family. Sa bahay, Same. tsaka kasama family. May approval ng parents. Simple lang po ako. Madali lang yan. Sa akin naman po, yun, liligawan yung parents, saka yung mga friends ko, kakaibiganin niya talaga. Oo, tama yun. Ayoko yung, wag ka pumunta dyan, wag ka pumunta dito. Oo, Urit tama tarakit yun. din. Kailangan Tama friends niya yun. din yung friends ko, tas friends ko din yung friends niya. Oo. Para happy. Magiging May masaya sagot kayo, yun. Mi? Kala ko may gusto kang paraan ng panliligaw. O, sa'yo. Ito. Ay, sino pa? Kung liligawan ka ni Alice Buko. Ako kung magpapaligaw ako. Sa'yo naman kasi. Diba dapat ikaw ang manliligaw? Hindi siya. Pwede yun eh. Pwede ligawan ng Pero ano mas prefer mo? Hindi, dapat ikaw nanliligaw. No, pwede manligaw ang sister. Oh. Pwede naman ligaw ang sister. Ako yung nililigawan eh. Pero ano mas prefer mo? Ikaw liligawan. Hindi ako marunong manligaw. Kaya nga ikaw gusto mo sister. First move sa'yo. Oo, sister mo. Gusto mo sister mag-first move sa'yo? Hindi rin. Kaya ka. Hindi. Ako kasi ang diskarte tuloy. Meron silang gender equality. Kasi fair din naman ang Yung sa tanong ng kabataan, sabi doon, pwede naman ligaw. Hindi sa Watchtower Article 2021. Pwede manligaw na yung ano. Article number 20 sa number 21. may mga girl na talagang napupunta sa world eh. Kasi nga, Wala nang... so yun. Ako naman, kung liligawan ako, or manliligaw ako, friends lang muna. Friends lang muna. Kung may gusto ko, friends ko lang muna. Hindi ko naman direct sinasabi, liligawan kita. sinong ganun na... Gusto kong Halimbawa ito. parang ang weird. Yung na-meet mo lang tapos sasabihin, liligawan kita. Diba? Parang... Ito, halimbawa. Yung introduction nyo sa bawat isa na manliligaw na agad, parang nakakailang. Unlike pagka mag-friends na kayo, tapos nade-develop na, unti-unti na. Parang hindi na... Kilig. Kumikipagkaibigan lang. Ito, halimbawa. Ito, next question. Next question. Gusto mo siya pero maraming kontra. Ako na umapir. Hindi. Sa akin hindi. Kahit gusto ko siya, kung maraming kontra, ayoko Kaibigan, din. pamilya. No. so on and so on. Hindi ko itutuloy. Kasi kung itutuloy mo yun, mas lalala. Ayokong tanggapin siya ng parents ko dahil nang napilitan sila. Okay. Siguro. Give up ko na agad. Hindi siya gusto ng parents ko eh. Pero may narinig ako na kuwan, kung magmamahal ka raw, kailangan marunong ka rin lumaban. Ay, wow! Wag na po! Wag na po! Wag mo nang ilaban. Ay, joke pa, tignan Gusto mo pero maraming kontra. Patayin ang mga kontrabida. Ano? Gusto mo pero maraming give kontra. up din. Kasi Give up mo. may nakikita sila na hindi ko nakikita. Tama. Baka nagbubulag-bulagan. Nabubulagan ka. Tama. Kabataan, no? Gusto mo pero maraming kontra. Kaibigan, pamilya. Parang nakaka-relate. Uy, parang nakaka-relate ako dito. Ako naman natatawa lang naman ako dito. Wala naman pong ibang... Ano ba? Hindi kasi kapag emosyon, ang dami po talagang, ayun nga, madami kang hindi nakikita na nakikita ng iba. Pero kapag magiging logical lang, live up syempre. Wag natin pairalin yung emosyon natin. Tama. Mawawala din yan. Guni-guni lang yan. Kasi karamihan kabataan, puso ginagamit niya. Ganito na lang para mas madali. Sasagot pa ako. Hindi, ako muna. Sasagot pa siya. Ako muna. Sasagot din ako. Pag kontra sila, mas kontra ako. Hoy! I like it. Very well said. Kaya
places. Ayaw. Been there, done that. Based on my true experience. Based on my true experience, Nangyari. kahit anong gawin mo ipaglaban, mapapagod ka din. Kaya, Ano huwag mo nang subukan. Masisira ka lang. Tingin ka dali. Huwag mo subukan. Worth it ba yung pagsuko? Yes. Hindi yun ang tanong ko sa inyo. Sa kanya. Worth it ba ang Ano ba yung mga pagsuko? Pagsuko? Doon sa ginawa. Kasi di ba pa na kami wala kami experience, sabi mo. Oo nga, no. Panay kayo give up na. Oo. Worth it na. Worth it. Kasi kung isipin ko, kung hindi ako sumuko, baka worse. Life advice. Sa future, if ever mangyari man sa amin. Gusto mo, pero ayaw ka ng pamilya niya. Gusto mo? Oh. Ay, actually, na-i-imagine ko rin po yun. Hindi din. Bakit ko ipipilit Give yung up din. Oo. Ba't Ayaw ko ko ng pipilit pamilya. yung sa pamilya? Kasi 'di ba po pag ikakasal kayo, pakikisamahan niyo yung family niya eh. Hoy, makinig kayo kay ate. Kasi kapag ipipilit mo, baka mas mahirapan kapag kinasal kayo eh. Hindi ka nga gusto eh. Tapos baka may gusto silang iba dun. Tapos ipipilit ko yung sarili ko. Parang ayaw kong ipilit yung sarili ko sa mga taong di naman ako gusto. Kasi may Tama. mga ibang pamilya naman na pipiliin ako. Gugustuhin ako. Kaya, Ayaw ka kasi. wag na. Ang nangyari na yan eh. Pag ayaw ka sa simula hanggang sa pagtanda. Ayaw ka. Tsaka ang dami ko pong nakitang experience na family na pinilit kahit na ayaw. Ang hirap. Sabi ko, ayaw kong mabuhay ng ganun. Kaya, siguro isi-set aside ko yung love ko dun sa tao. Kasi para hindi na ako mahirapan. Kasi may magmamahal din naman sa akin na Kaya kung ayaw family. sa'yo ng 10 times, Ayaw mo sila. 20 times. Wag mo nating ipilit. 20 lang, 100. Wag na nating Kaya ipilit. Ako ipipilit ko po kasi wala naman umaayaw sa akin eh. Ako na to eh. Joke lang po. Hindi, pero katulad sa kanya talaga. Totoo. Nunod sa'yo. Pero wala talaga agree ka, umaayaw agree sa ka. akin. Sana all. Sana all. Ano po ulit yung tanong? Gusto mo, pero ayaw ka ng pamilya niya. Paano po pag gusto ako? Na-joke lang. Hindi. There's a lot of fish underwater. Isa lang ba yung isda dyan? Tama. Wag. Eto? Eto? Papa naman eh. Wag naman ganyan yung tawa. Madami pang iba dyan. Ano ba? Wag naman ganyan. Wag mong pahirapan yung... Hindi, magkakaibigan tayo dito. Wag naman kayong ganyan. Pakabait kayo. Gumaya kayo sa akin. Ano ba? There's a lot of fish underwater. Kaya... Madami pang iba dyan. Oh. Oo. Saan kaya Saan kaya kumukuha ng hugot ito? Tsaka hugot siya eh. Jehovah Jireh. Jehovah will provide. Alam ni Jehovah yung best para sa atin. Kaya hintayin ko yung best na yun. Oh. Wait for Jehovah. Bibigay niya yung the best. Kaya kailangan natin. Oo. Ha? Ano yung tanong? Gusto mo pero ayaw ka Ayaw ng ka. pamilya. Ay, wait lang. Di ba kanina outro na? Ano nangyari? Wala. Kasi nagtanong ka, nawala yung outro. Yung gusto ko siya pero ayaw ko ng pamilya. Oo. Been there, done that. Alam mo naman yung tumatanong. Ayun,
Ayun din, wala, parang parehas lang yung question eh. Wala rin katuturan yun eh. Mapapagod ka lang din. Kasi, if you marry a person, you marry the family. Hindi lang yun yung English yun Hindi lang yung babae or lalaki yung pinakasalam mo. Pakikisamahan mo yung buong pamilya. Tsaka pagka kailangan nyo ng tulong, paano ka tutulong? Ayaw ka naman, no? Kasi tutulong naman daw yung pamilya. Bahala kayo. So mamatay mahirap kayo yun. sa gutom nga. Mas maganda yung gusto ka ng lahat. Di ba ang saya ng buhay? Wow. Japan ba yun? Yung ayaw nila magpakasal kung walang paspasang magulang? So yung Japan, yung mag-aasawa sila kapag blines na nung magulang. Kahit ayaw niya. Dapat may ganun din sa atin. Pag siya yung sinang-ayunan ng... Pilipinas dito, hindi na nakapangasawa. Lahat ayaw na magulang. Hindi naman. Hindi kasi yung sa umpisa lang, syempre sa umpisa ayaw nila. Pero habang nakikilala nila yung guy naman, okay to, pinapayagan. Gusto nila nung una. Tapos yung ano na, kasi may nakita na silang pangit. Natende na. Mami Fen, ang ganda ng questions mo, dali! Nauubusan ako. Ikaw mag-question. Mag-suggest kayo ng question. Anong question? Ano ba? Wala na nga akong maisip. Baka may tanong din kayo. O kayo naman magtanong. May tanong ka? Ano? Ikaw, may tanong ka pa? Mga... Wala na. Sige, outro na natin. Ikaw. Wala na po. Ikaw. Tanong. Ayan, si Pag-isipan mo maraming mabuti. experience yan. Paano pag jet cross motor? Ha? Ay, ito. Paano ba? Paano ba Willing ka ba mag-first move? Hindi. Ayoko, nakakatakot. Feeling ko, pag nag-first move ako, i-judge ko yung buong pagkatao ko. Kaya hindi ko kaya. Ano yun? Ikaw, kaya mo mag-first move. Yung sasabihin mong I like you? Ay, kain na daw tayo. Bye, Fenny Talks. Ay, sige. Bye, Fenny Kakain na Talks. kami, bye. Bye, Fenny Talks. Thank you all. Thank you all. Thank you. I-mute mo yun, Mapapanood nila tong ka.